Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2571 hanggang Kabanata 2580. Kabanata 2571. Sa likuran ng tatlong prinsipe, ang walang kapantay na kamao ng prinsipe ng mga bilanggo ay mabilis na sumunod sa kanila. Sa sandaling iyon, ang kalangitan sa harapan ni Yehan ay tuluyan ng napasailalim sa kapangyarihan ng apat na prinsipe, at sa isang iglap lamang, kaya nilang wasakin ang lahat. Ang nakakatakot na lakas ng apat na prinsipe kapag nagsanib ay halos walang makapantay. Wala ni isang henyo o makapangyarihang nilalang sa mundong ito ang kayang tumapat sa kanila kapag nagsanib, puwersa sila. Sa sandaling iyon, ang matinding banta ng kamatayan ay marahas na bumalot sa isipan ni Yehan. Kailangan niyang aminin, ang apat na prinsipe na nagsanib ay tunay na nakakatakot. Kahit gamitin niya ang lahat ng lakas na mayroon siya, hindi pa rin niya kayang pigilan ang puwersa ng apat na halimaw na iyon. Mas mahigit, monumento ng langit ng kapalaran, protektahan mo ako. Biglang, sa mismong oras na papatayin na sana siya ng nakamamatay na pag-atake ng apat na prinsipe, ang tablet ng paglikha ng langit na nakalutang sa ibabaw ng ulo ni Yehan ay biglang yumanig. Ang batong tablet, na dating 2 talampakan lang ang taas, ay biglang lumaki ng walang hanggan hanggang sa abutin ang buong kalangitan, parang pader na naghahati sa mundo. Isang tanawin na napakaganda at napakamakapangyarihan. Parang mismong dingding ng mundo, isang pader ang lumitaw sa gitna ng kalangitan. Nang makita iyon, napanganga sa pagkabigla ang mga mata ng lahat sa buong mundo. Ang dambuhalang batong monumentong iyon ay napakalaki at napakadi maipaliwanag sa salita. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang mapanirang puwersa ng mga prinsipe ng lahi ng halimaw ay sabay-sabay na tumama sa napakalaking monumento sa harapan nila. Boom! Boom! Sa isang iglap, yumanig ang kalangitan. Ang madidilim na ulap sa itaas ay nawasak at naglaho, at tila ang buong mundo ay nayanig sa lakas ng pagsabog. Isang matinis na ugong ang patuloy na nagpalibot sa himpapawid. Ngunit kahit ganoon, matapos salubungin ang walang kapantay na atake ng apat na prinsipe ng lahi ng halimaw, ang dambuhalang tablet ng langit ng paglikha ay nanatiling matatag, hindi man lang nagalaw o nasira. Gayunpaman, sa likuran ng tablet, si Yehan ay biglang bumuga ng dugo mula sa kanyang bibig, at napaatras siya ng sunod-sunod. Bagaman kayang suluhin ng tablet ng kapalaran ang mga atake ng apat na prinsipe, ang kapangyarihan nito ay nakaugnay sa kaluluwa ni Yehan. Ibig sabihin, ang tablet at si Yehan ay magkaugnay ang mga kaluluwa, at dahil sa kasalukuyang antas ng lakas ni Yehan, hindi pa niya lubusang kayang gamitin ang buong kapangyarihan ng tablet. Kaya't bahagi ng pinsalang tinanggap ng tablet ng langit ay napunta rin kay Yehan mismo. Sa madaling sabi, kulang pa ang lakas ni Yehan upang ganap na maipamalas ang tunay na kakayahan ng tablet ng paglikha ng langit. Mas mahigit, ang kapangyarihan ni Yehan ay masyadong mahina para sa tablet ng kapalaran. Isa itong banal na sandata. Kahit pa may protection siya mula rito, masasaktan pa rin siya sa ilalim ng sabayang atake ng apat na prinsipe. Habang pinagmamasdan ng lahat si Yehan na dumudugo at paatras ng paatras, napailing sila sa pagkadismaya. Hindi nila itinatanggi na napakalakas ni Yehan, ngunit ang puwersa ng apat na prinsipe kapag nagsama-sama ay napakalayo sa karaniwan, halos hindi tao. Mas mahigit, hindi maganda. Si Yehan ay nasugatan na, at hindi ito maliit na sugat. Paano pa niya kikayaning harapin ang apat na prinsipe? Ito ang unang pagkakataon na nasugatan si Yehan ng ganito kalubha mula nang magsimula ang labanan, at ito pa lang ang unang sagupaan nila ng apat na prinsipe ng sabay. Kahit si Kang Tianzhou ay napakunot noo sa pag-aalala. Mas mahigit, harapin mo ngayon ang sabayang puwersa naming apat, Yehan. Panahon na para pagbayaran mo ang iyong kayabangan. Sa itaas ng walang hanggang kalangitan, lumabas mula sa dilim ang apat na prinsipe. Nakatayo sila ng magkakatabi, ang kanilang mga mata ay malamig at naglalaman ng kakilakilabot na pagnanais pumatay. Mas mahigit, ang pinagsamang lakas ng apat na prinsipe, tunay na nakakatakot. Pero sa palagay ko, ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban. Hayaan ninyong iparamdam ko sa inyo ang kapangyarihan ng aking pinakamataas na anyo. Lahat ay napatigil.
Akala nila ay katapusan na ni Yehan, ngunit biglang kumislap sa kanya ang isang apoy ng hindi matatawarang tapang. Kahit duguan at sugatan, isang malakas na aura ng labanan ang sumiklab mula sa kanyang katawan, umabot hanggang sa ulap. Mas mahigit, ang kapangyarihan ng pinakamataas na antas. Nang marinig ng lahat ang mga salitang iyon, nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkagulat. Bukod pa sa kapangyarihan ng tablet ng kapalaran, mayroon pa bang mas malakas na puwersang hindi pa ipinapakita ni Yehan? Ngayon, ang lahat ng mata sa buong mundo ay nakatutok kay Yehan, sa lalaking may dugong dumadaloy sa kanyang bibig, ngunit may mga salitang nagpayanig sa kalangitan. Ano pa kaya ang tinatagong kapangyarihan ni Yehan? Mas mahigit, pwede bang may tinatago pa talaga si Yehan? Kanina pa lang, ginamit na niya ang tablet ng kapalaran, at sobra na ang lakas niya. Kahit hindi niya napigilan ang 4 na prinsipe, natalo naman niya ang 10 henyo ng lahi ng halimaw. Oo nga. Kung may tinatago pa talaga siyang kapangyarihan, hindi ko na maisip kung gaano katindi ang tunay na lakas ng taong iyon. Kabanata 2572. May tinatago pa ba talaga siya? Bulong ni Awa Chang, isa sa 7 anak, habang seryosong nakamasid. Nasaksihan na nila kanina ang nakakatakot na lakas ni Yehan, isang kapangyarihang kayang magdala ng juwang, despair. Tanging ang 4 na prinsipe lang ng lahing halimaw ang kayang tumapat dito. Hindi niya maisip na may mas nakakatindig balahibong kapangyarihan pa si Yehan na hindi pa nailalabas. Ngunit sa kaloob-looban ni Awa Chang, ayaw niyang mamatay si Yehan. Kahit magkaiba na sila ngayon ng panig, dati silang magkaibigan na lubos na iginagalang ang isa't isa. Sa buong lahi ng Yaozo, mga halimaw, si Yehan ang una niyang itinuring na tunay na kaibigan. Talagang hindi ko siya moari, bulong ni Kang Tianzang sa sarili. Mukhang maglalabas na siya ng lahat ng kakayahan niya, mabuti iyon. Kung hindi, paano niya lalabanan ang 4 na prinsipe ng Yaozo? Sa di kalayuan, nakangising nakamasid si Lin Chi. Ang 4 na halimaw na prinsipe ay malakas nga. Pero ano pa kaya ang hindi ginagamit ng boss? Inaabangan ko talaga yan. Kapag natalo niya ang 4 na yan, ilan pa ba sa mga kabataan ng kontinente ng Diyos at demonyo ang makakatapat sa kanya? Ngayon, naging sentro ng lahat ng paningin sa mundo ang payat ngunit matatag na figure ni Yehan. Sa itaas ng kalangitan, nakatitig ang 4 na prinsipe ng Yaozo, parang nais siyang batasin ng kanilang mga mata. Kung may pinakabaliw na tao sa buong mundo sa henerasyong ito, ikaw lang yon, Yehan, malamig na sabi ni Prinsipe Soaring Snake. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa pinagsasabi mong layam na kapangyarihan? Kahit may tinatago pa siya, ano ngayon? Kahit ano pa yan, mamamatay pa rin siya ngayon. Dagdag ni Prinsipe Jiaoto na umaalingasaw ang nakakatakot na enerhiya ng pagpatay. Yehan? Sabi naman ni Prinsipe Haboki na may ngisi, 4 kaming magkakapatid na prinsipe ng Yaozo. Ano bang kapangyarihan ang kaya mong ipantapat sa amin? Pero sige, gusto ko ring makita kung gaano kabanggas ang tinatawag mong ultimate power. Baka sakaling hindi namin mapigilan. Ngumiti ng malamig si Yehan. Kung gayon, mga prinsipe, mabuti pa, magbukas kayo ng mabuti ng inyong mga mata. Biglang isang matalim na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Yehan, isang itim na liwanag na kumislap sa buong langit. At mula rito, unti-unting nabuo ang isang katauhang kaparehong-kapareho ni Yehan, mula ulo hanggang paa, parang hinulma sa iisang amag. Ang nakakatindig balahibong katotohanan, ang kopya ay may 70% ng lakas ni Yehan mismo. Ibig sabihin, 2 Yehan ang lalaban ngayon sa 4 na prinsipe. Nagulat ang lahat ng nanonood sa mundo. Ano, may kakayahan siyang gumawa ng ganoong kalakas na kopya. Yun pala ang sinasabi niyang ultimate state. Kung pareho halos ang lakas ng kopya at ng orihinal, 2 Yehan laban sa 4 na prinsipe, imposible man, pero may laban talaga siya. Lalong uminit ang usapan sa pagitan ng langit at lupa habang naglabasan ang mga haka-haka. Grabe! Akala ko kanina pa niya nailabas lahat, pero may ganito pa pala siya. Kung ginamit niya to sa simula, baka mas marami pang prinsipe ng Yaozo ang napatay niya. Sabi ng hari ng suporta habang seryosong nakamasid. Sa ganitong estado, walang kabataang henyong makakatalo sa kanya sa isang laban. Talagang sobrang lalim ng pinagtatagwan ng taong to, ani Shenji ng Shenzo. Kung sino man ang pinakamaliwanag, pinakamakapangyarihan, at pinakanakakabiganing henyo, walang duda, si Yehan iyon. Hehe, hindi ko akalaing may ganito pa pala siyang martial art ng pagkopya, wika nang wala pangalan sa malayo. Kung ganun, kahit matalo siya ngayon, hindi siya mamamatay. At iyon na ang pinakamahalaga.
Sa kabilang panig, malamig na tumitig si Prinsipe Habo. Talagang nakakatakot siya, hindi lang sa lakas kundi pati sa pag-iisip. Pero kahit may ganong kopya, mamamatay pa rin siya ngayon. Ha! Tama! Single ni Prinsipe Soaring Snake. Hindi siya pwedeng mabuhay. Kung mabubuhay siya, babaliktad ang buong lahi ng tao laban sa atin. Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Patayin siya! Sigaw ni Prinsipe Prison Neo nang umisi ng nakakatakot bago muling pinasabog ang kanyang walang kapantay na kamaong pambihag patungo sa langit, diretso kay Yehan. Ngumiti si Yehan ng malamig, parang isang emperador na bumaba sa lupa. Halika, subukan nyo kung kaya nyo pa. Sumabog ang iba't ibang uri ng enerhiya mula sa kanyang katawan, madilim na kapangyarihan, yelo, apoy, at demonyong enerhiya, na naghalo-halo sa himpapawid. Sa oras na iyon, pumarap si Yehan sa dalawang prinsipe ng walang takot. Dahil ngayong dalawa na sila, ang orihinal at ang kopya, ang pressure na dala ng apat na prinsipe ay tila nabawasan. Kabanata 2573. Sa sandaling iyon, iba't ibang uri ng kapangyarihan ang nagsasayawan sa pagitan ng langit at lupa, parang libu-libong puwersang nagtutunggali upang manig. Lumilikha ito ng nakakatakot na enerhiya ng pagkawasak na yumayanig sa paligid. Sa harap ng mga matitinding atake ni Yehan, kahit sina Prinsipe Prison Neo at Prinsipe Jiaoto ay nakaramdam ng matinding pressure, isang puwersang hindi pa nila naranasan mula kay Yehan noon. Dahil dito, napaatras silang pareho, pilit na nilalabanan ang nakakatakot na puwersang iyon. Samantala, ang kopya ni Yehan ay pinapatakbo ang Steel of Creation, bato ng paglikha, at ginamit din ang iba't ibang uri ng enerhiya upang pasukuan sina Prinsipe Habo at Prinsipe Tengshi. Dahil dito, naramdaman din nila ang napakalakas na pressure na tila dudurog sa kanila. Nang makita ng lahat ang biglang pagbabago ng sitwasyon, ang mga mata ng buong mundo ay tila nag-alon sa pagkagulat. Matapos niyang ipatawag ang kanyang kopya, tuluyang napasailalim ni Yehan ang apat na prinsipe ng lahing halimaw, binago niya ng buo ang daloy ng laban. Hehe, mga prinsipe, nasa sabik pa ba kayo ngayon? Sasamahan ko kayo hanggang dulo. Ngumiti ng malamig si Yehan, kahit duguan ang kanyang labi. Ang apat na prinsipe ng Yaozo ay pinagsama ang kanilang puwersa, isang uri ng lakas na walang ibang kabataang henyo ang makakatapat. Kung hindi ginamit ni Yehan ang kanyang martial art ng pagkopya, imposible niyang mapantayan ang apat na prinsipe. Ngunit ang siyam na pagbabagong Diyos ng parusa, 9 transformations of the God of Punishment, ay inihanda talaga ni Yehan para sa kanila. Kahit hindi niya sila mapatay lahat, siguradong magbabayad sila ng napakalaking halaga. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi agad ginamit ni Yehan ang teknik na ito kahit nasugatan siya. Kapag nalaman ng mga prinsipe na may ganito siyang kakayahan, maaaring naghanda na rin sila ng ibang paraan. Kaya't ginamit ni Yehan ang estratehiya ng panlilinlang at sorpresa, unti-unting pinaparalisa ang kalaban hanggang sa tuluyang mawala ang depensa nila. Ang mga nanonood sa buong mundo ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Kanina lamang ay pinagsama ng apat na prinsipe ang kanilang kapangyarihan, isang puwersang walang kapantay sa kabataang henerasyon ng lahat ng lahi. Kahit si Yehan, na kilala sa pagiging halimaw sa labanan, ay muntik nang mapatay sa unang sagupaan. Ngayon, sa tulong ng kanyang kopya, siya na ang may kontrol sa labanan. Malinaw na siya ang nang ibabaw at pinatumba ang apat na prinsipe ng Yaozo. Napakabaliw. May kopya pa siyang tumutulong, dalawang Yehan laban sa apat na prinsipe. Ganitong uri ng lakas, lampas sa normal, isa itong halimaw sa mga halimaw. Sigaw ng isa sa mga nanunood na henyo mula sa ibang lahi. Ang iba namang henyo sa mundo ay nanginginig sa takot. Kung pati ang apat na prinsipe ng Yaozo ay napasailalim ni Yehan, sino pa ba ang makakatapat sa kanya? Ha! Alam ko na mulat sa pool, sa huli, si boss pa rin ang magpapayanig sa buong kontinente ng Diyos at demonyo. Ang apat na halimaw na yan, magbabayad sila. Sigaw ni Lin Chi na may dugong ngiti sa labi. Mukhang tama lang na tinulungan natin ang batang to. Sabi ng mga pinuno ng lahi ng tao tulad nina Patriarch Qinsheng, Patriarch Brahma, Patriarch Zantian, at Li Chenkon ng lahing kaluluwa. Nagkatinginan silang lahat na may ngiti ng ginhawa. Sa pagkapanalo ni Yehan, hindi lang niya binigyan ng karangalan ang sarili niya, kundi pati ang mahina at naaapi noon na lahi ng tao. Dahil sa kanyang tagumpay, muling mabubuhayan ng loob ang buong sangkatauhan. Sa kapangyarihang taglay niya ngayon, malinaw na siya na ang pinakamakapangyarihang kabataan sa kontinente. Ang batang to, mas matindi pa sa aming Panginoon. Bulalas ng dalawang matatandang pinuno ng lahing Kang, sina Elder Chanchuan at Elder Tiankong.
Kahit sila ay napilitang umamin, kakaiba si Yehan. Sa buong kontinente ng mga Diyos at demonyo, iilan lamang ang maaaring itapat sa kanya. Ngunit habang namamangha ang iba't ibang lahi sa lakas ni Yehan, ang mga mukha naman ng mga Yaozo ay nagdilim. Sa isang laban lang, isang tao mula sa lahi ng tao ang nakapagsupil sa 4 na prinsipe ng Yaozo at nakapatay pa ng higit sa 10 henyo ng kanilang lahi. Isang malaking kahihiyan ito. Kung kumalat ang balita, pagtatawanan sila ng buong mundo bilang mga mahihinang halimaw. Ngunit hindi rin maikikaila, sina Yehan at Kang Tianzang ay parehong perpekto at halimaw sa kapangyarihan. Sa kanilang henerasyon, kakaunti lamang ang kayang lumaban ng pata sa kanila. Sa langit, biglang nagningning ang katawan ng Prinsipe Soaring Snake. Sa ilalim ng mga naglalagablab na tingin ng lahat, nagsimula siyang magliyab. Ang apoy ay tila galing sa araw mismo, unti-unting lumakas hanggang sa hindi na matingnan. Sa isang iglap, naging isang 3 paan na ibong Diyos ng araw, 3-legged sun godbird, si Prinsipe Soaring Snake, Mare Angel, nakasisilaw, at nakakatakot. Ang kanyang katawan ay tila sumanib sa araw sa langit, at ang gininto ang liwanag nito ay halos pumikit ang lahat. Ngayon, hindi na malaman ng sinuman kung alin sa langit ang tunay na araw, at alin ang Prinsipe Soaring Snake na nag-anyong Diyos na ibon. Kabanata 2574. Ibon ng gininto ang uwak. Habang nakatingin ang lahat sa nilalang na tumalon patungo sa nag-aalab na araw, tila nabahira ng gintong liwanag ang mga mata ng bawat isa. Ang 10 prinsipe ng lahi ng mga halimaw ay may katawang pawang 3 paang gininto ang uwak. Ang ganitong uri ng nilalang ay tinatawag ding Golden Crowbird, o ibon ng Diyosa ng araw. Kaya nitong gumamit ng kaunting kapangyarihan ng araw, isang kakayahang kayang sunugin ang libu-libong milya ng lupa sa isang iglap. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng mga matang nakatingala sa kanya, sa tuktok ng kalangitan kung saan nagninangas ang araw, isang nakakatakot na banal na ibon ang bumagsak mula sa langit na may kasamang naglalagablab na apoy, tila apoy na sisire sa buong mundo. Biglang uminit ang pagitan ng langit at lupa, at ang apoy ay tuwirang tumama sa kinaroroonan ni Yehan. Hiu! 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 Pagkakita nito, ang 3 pang prinsipe ng lahi ng mga halimaw ay nagbagong anyo rin. Kasama si Yehan na may kakambal o clone na tumutulong sa kanya, naging napakahirap labanan ng 4 na prinsipe ng lahi ng halimaw. Kapag nasa tunay nilang anyo, ang kanilang kapangyarihan ay nagiging mas mabangis at nakakatakot. Sa isang iglap, 4 na ibon ng Diyos ng araw ang lumipad sa himpapawid, umiikot at umaatungal, tinatakpan ang langit at araw. Ang kanilang lakas ay tila kaya nang sirain ang buong mundo. Mas mahigit, ang 4 na prinsipe ng lahi ng halimaw ay nagbagong anyo na at lumalaban sa tunay nilang anyo. Mas malakas sila kaysa dati. Sigaw ng mga nakamasid mula sa kalangitan at lupa habang pinagmamasdan ang napakalupit na tagpong iyon. Sa harap ng 4 na ibon ng araw, paano lalaban si Yehan at ang kanyang clone? Mas mahigit, mukhang, wala na tayong ibang magagawa kundi gamitin ang huling paraan. Mahina niyang bulong habang tumitig sa 4 na prinsipe ng lahi ng halimaw na paikot-ikot sa langit, hinihigop ang kapangyarihan ng araw upang patayin siya. Nagningning ang kanyang mga mata ng matinding pagnanais pumatay. Habang nakatutok ang lahat ng mata sa 4 na prinsipe, tahimik nang nagsanib ang katawan ni Yehan at ng kanyang clone. Sa isang iglap, isang dambuhalang puwersa ang damaloy sa kanyang mga ugat, pinadoble ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nararamdaman ni Yehan na sa sandaling iyon, kaya niyang wasakin ang lahat ng bagay sa mundo, at ang 4 na gininto ang uwak ay tila mga langgam na mahina sa kanyang paningin. Mas mahigit, mga prinsipe ng halimaw, panahon na para tapusin ito. Biglang sumirit pataas si Yehan sa langit, parang isang itim na kidlat. Ang matinding enerhiyang bumalot sa kanyang katawan ay nagpanginig sa lahat ng nakamasid. Mas mahigit, anong nangyayari? Bakit biglang naging ganito siya kalakas? Nasaan ang clone niya? Ngunit wala ng oras para mag-isip. Sa harap ng nagugulat na mga mata, inundayan ni Yehan ng mababagsik na suntok ang isang golden crow. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw sa buong mundo ang isang matinis na sigaw ng kawalang pag-asa. Ang katawan ng gininto ang uwak ay tumilapon ng 10,000 metro palayo. Ang kanyang gininto ang dugo ay nagtilamsik sa langit at lupa, tila gintong ulan na bumuho sa buong paligid. Mas mahigit, ngayong araw, tatandaan ng lahi ng mga halimaw ito magpakailanman. Pagkatapos patayin ni Yehan ang isang golden crow gamit ang halos walang kapantay na lakas, bigla siyang lumitaw sa harapan ng isa pang gininto ang uwak na puno ng galit at dalamhati. Sa ilalim ng matalim niyang tingin, bumagsak ang kamao ni Yehan, at ang sigaw ng nilalang ay biglang naputol.
Ganap na nagkalasog-lasog ang katawan ng gininto ang uwak sa isang suntok, at ang gintong dugo ay nagliparan sa buong kalangitan. Ang tanawin ay napakalupit at nakakatakot, pinuno ng walang hanggang kapangyarihan at nakakabinging lakas ng pakikidigma. Dahil sa dobleng lakas ng pakikipaglaban, tila naging di matutumbasan si Yehan, isang halimaw na kayang patayin ang sinumang kalaban. Sa loob lamang ng ilang segundo, 2 Golden Crow ang pinaslang niya. Ibig sabihin, 2 prinsipe ng lahi ng halimaw ang pinatay ni Yehan sa loob lamang ng ilang saglit. Ang gintong dugo ay patuloy na bumuhos sa buong mundo. Ang 2 dambuhalang katawan ng gininto ang uwak ay nakatikip sa araw at langit nang sumabog ang kanilang mga katawan, tila bumuhos ang gintong ulan ng dugo na tumabon sa buong lupain. Ang bawat nilalang sa mundo ay napatulala. Ang tagpong iyon, parang kidlat, puno ng kabangisan at walang habas na pagpatay, ay hindi kailanman inakalang mangyayari. Walang sino man sa buong mundo ang naniwala na kayang patayin ni Yehan ang 2 prinsipe ng halimaw sa isang iglap. Ang ganong uri ng lakas, isang puwersang nagpayanig sa buong daigdig, ay nagpatigil sa lahat ng nilalang. Ang imahe ni Yehan, na nakatayo sa gitna ng gininto ang ulan ng dugo, ay nagdulot ng pangamba at takot sa bawat henyo sa mundo. Mas mahigit ay impossible, hindi maaari. Nang may pagkamangha, hindi maipaliwanag na pagkagulat ang bumalot sa lahat ng nakasaksi. Habang bumabagsak mula sa langit ang gintong ulan ng dugo, para bang nasaksihan nila ang isang tagpong lampas sa pag-unawa ng tao. Kabanata 2575. Kahit ang mga makapangyarihan ng lahing tao ay hindi inasahan na magiging ganito, pabagsik si Yehan nang siya ay sumabog ng lakas, ang kanyang kapangyarihang pandigma ay nakakaangat sa lahat, walang katapat sa kahit sinong batang henyo sa mundong ito. Sa pagitan ng langit at lupa, ang tunog ng galit na pagluluksa ay kumalat na parang kulog, at ang 2 prinsipe ay agad na pinatay ni Yehan, dahilan upang ang galit ng natitirang 2 prinsipe ay magmistulang pinagalit pati ang buong kalangitan. Sa sandaling iyon, habang ang lahat ng nilalang ng Yaozo ay nagulat, ang nakamamatay na intensyon ni Yehan ay tuluyang bumalot sa kawalan sa loob ng milyon-milyong milya sa paligid. Ang galit na iyon ay naganyong marahas na hangin na umuugong sa kawalan ng daan-daang milya, umalingaw-ngawang, sigaw ng kawalan. Mas mahigit, anong uri ng nakagugulat na teknik ang sinasanay ng batang ito? Paano naging ganito kakilabot ang kanyang lakas sa isang iglap? Sa sandaling iyon, kahit si Wumang, na sanay na sa malalakas na nilalang, ay napatulala. Sa ganitong kalagayan, ang kapangyarihang pandigma ni Yehan ay muling tumaas ng paulit-ulit, na para bang siya ay naging isang walang talong halimaw sa anyong tao. Mas mahigit, Yehan. Lilipulin ko ang siyam mong salinlahi. Biglang umalangaw-ngaw mula sa bibig ng gintong uwak ang isang napakalakas na tinig ng galit, ito ang boses ni Prinsipe Heboki. Mas mahigit, sa pamamagitan ng aking dugo, taglay ko ang kapangyarihang agawin ng araw. Kapangyarihan ng araw, pabagsakin ang daigdig. Kasabay nito, isa pang nakatatakot na boses ang narinig mula sa langit, si Prinsipe Prisoner Niu, na nangangahulugang sina Prinsipe Tengshi at Prinsipe Jiaoto ay pinaslang ni Yehan kanina. Sa isang iglap bago pa man magawang patayin ni Yehan sina Habom at Prisoner Niu, mula sa nakakasilaw na araw sa kalangitan ay bumaba ang 2 nakagigimbal na kapangyarihang yang tungo sa mundong ito. Sa tanawing ito, tila ba ang araw sa itaas ng kalangitan ay unti-unting lumalapit sa lupa, tila balak nitong lipulin ang lahat, ginagawa ang dati ng mainit na kawalan na parang pagan na kayang sunugin ang lahat ng nilalang. Nang makita ito, ang matatag na figure ni Yehan, parang isang Diyos ng digmaan, ay huminto. Ang kanyang mga mata, tila mga sibat ng liwanag, ay tuwirang tumitig sa bumababang kapangyarihan. Maitim na parang tinta ang kanyang mga mata, at walang sino mang naglakas loob na tumingin sa kanila, ni bakas ng takot ay wala. Sa sumunod na sandali, ang umaapaw na kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay muling sumabog, dumobble ang kanyang lakas, at nadama niya ang walang katapusang puwersa ng pagkawasak sa loob niya. Tanging kapag nailabas niya ito ng buo ay saka lamang bumalik sa normal ang kanyang aura. Mas mahigit, mga prinsipe ng lahing halimaw. Ito na ang inyong sukdulang anyo, at ngayong araw, ang buong Yaozo ay tinitiyak kong hindi makakalimot dito. Sa ibabaw ng kawalan, ang mahabang buhok ni Yehan ay nagwawala sa hangin, at ang kanyang tindig ay ng walang kapantay na pagmamataas. Sa isang iglap, idiniin niya ang kanyang mga paa sa kawalan, at ang buong katawan niya ay sumargo na parang bala ng kanyan, tuwirang sinalubong ang nakakatakot na kapangyarihan ng araw. Boom! Sa sandaling nagbanggaan ang puwersa ni Yehan at ang banal na kapangyarihan ng araw, ang buong daigdig ay umalingaw-ngaw sa isang napakalalim na tunog ng pagbangga. Yumanig ang kalangitan, at ang mga alon ng pagkawasak ay kumalat sa lahat ng direksyon.
Subalit matapos ang pagyanig na iyon, ang walang talong figure ni Yehan sa kalangitan ay bahagyang tumigil lamang bago muling sumugod upang patayin sina Prinsipe Habo at Prinsipe Prisoner Neo. Nais ni Yehan na gamitin ang pagkakataong ito upang tapusin na rin ang dalawang prinsipe. Nang makita ito, ang mga puso ng lahat ng naroroon ay labis na nayanig. Mas mahigit hindi kaya, ang apat na prinsipe ng lahing halimaw ay lahat mamamatay sa kamay ni Yehan. Isang laban kontra apat at ang kalaban pa niya ay ang apat na prinsipe ng Yaozo. Sa buong mundo, sa hanay ng mga kabataang henyo, ilang nilalang lang kaya ang makakagawa ng ganitong nakagugulat na karangalan. Mas mahigit, walang hiya kang bata, paano mong nagawang saktan ang aming mga prinsipe? Ngunit habang nakatuon ang mga mata ng lahat sa eksenang ito, biglang may makapangyarihang puwersa ng galit na bumaba sa larangan ng digmaan, isang lakas na tila kayang ipasuko ang mismong langit at lupa. Sa sandaling iyon, ang isang makapangyarihang nilalang ng Yaozo ay hindi na nakapagpigil at personal nang nakialam. Kung hindi siya kumilos, tiyak na mamamatay sina Prinsipe Habo at Prisoner Neo sa mga kamay ni Yehan. Mula sa kampo ng Yaozo, isang nakamamatay na enerhiya ang bumagsak mula sa kawalan, tuwirang tumama kay Yehan na patungo sa pag-atake. Ang gumawa nito ay isang makapangyarihang Diyos-demonyo, at ang kanyang atake ay isang patayang galaw, walang balak na palampasin si Yehan. Sa sandaling iyon, sa biglang pag-atake ng Diyos ng demonyo, wala nang pagkakataon si Yehan na umiwas, at napilitan siyang salubungin ng direkta ang nakamamatay na hampas. Napakabilis ng pangyayari. Halos walang sino man sa mundo ang nakarik. Ang lahat ay patuloy pang namamangha sa kamanghamanghang lakas ni Yehan, kaya't walang nakaasahan na biglang makikialam ang matandang halimaw ng Yaozo sa oras na iyon, kahit ang mga makapangyarihan ng lahing tao ay huli na para tumulong. Mas mahigit, hindi. Ang matandang demonyo ng Yaozo ay nakialam sa labanan ng kabataan. Gulat na sigaw ni Lin Chi at Shaben, ngunit sa oras na iyon, wala nang makakatulong kay Yehan. Roar! Isang nakakabinging alingaw-ngaw ang palm unit sa himpapawid, parang alon ng tunog na kayang bumasag sa mundo. Sa harap ng biglaang pag-atake ng makapangyarihang Diyos-demonyo, ang tanging magagawa ni Yehan ay labanan ito ng harapan. Sapagkat kung hindi niya makakaya, wala siyang ibang kapalaran kundi mapugutan ang ulo sa kamay ng Diyos ng Yaozo. Kabanata 2576. Sa sandaling ito, ang lahat ng walang kapantay na lakas sa katawan ni Yehan ay tuluyang pinalaya niya, upang salubungin ang nakagigimbal na atake ng makapangyarihang Diyos-demonyo. Boom! Sa isang iglap, ang puwersang pinakawalan ng kamao ni Yehan na parang halimaw ay sumalpok sa pag-atake ng makapangyarihang Diyos-demonyo. Sa tunog ng napakalakas na banggaan, malinaw na narinig ng lahat ang pagkabasag ng mga buto sa katawan ni Yehan, pulgada kada pulgada. Bukod pa rito, sa ilalim ng marahas na puwersang iyon ng Diyos-demonyo, pumuputok ang balat ni Yehan sa bawat sandali. Isang nakakatakot na banggaan ang sumiklab sa kalangitan, at isipin na lang kung gaano katindi ang labanan laban sa isang Diyos-demonyo. Sa sandaling iyon, malubhang nasugatan si Yehan sa isang iglap dahil sa nakapangangilabot na atake ng Diyos-demonyo. Ang mapanirang lakas ay pumasok sa kanyang katawan at halos tuluyang pinawi ang kanyang sigla ng buhay. Ang nakakatakot na enerhiya ay ramagasa sa loob niya, nabitak at pumutok ang kanyang balat, at sa loob lamang ng ilang segundo, naging isang duguan at kakilakilabot na nilalang si Yehan. Sa ganitong kalagayan, anumang oras ay pwedeng sumabog ang katawan ni Yehan dahil sa nagwawalang puwersa, at maaaring maglaho siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa pagitan ng langit at lupa, nakita ng lahat ang kanilang pinakakinatatakutan. Ang figure ni Yehan ay mabilis na nawawala ng hininga, umatras siya na parang saranggolang naputulan ng tali. Tapos na. Ito ang pumasok sa isip ng mga makapangyarihang tao na nakasaksi. Napakabilis ng lahat, walang kahit isa sa kanila ang nagkaroon ng pagkakataong mailigtas siya. Subalit, sa mismong sandaling iyon, isang matandang figure ang biglang lumitaw sa likod ni Yehan, parang lumipat ng pwesto sa isang kisap mata. Paglitaw niya, isang makapangyarihang enerhiya ang kumawala mula sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kamay at hinawakan si Yehan, at mula sa kanyang palad ay ipinasok niya ang nakagigimbal na puwersa sa katawan ni Yehan. Kasunod nito, nang pumasok ang banal na lakas sa loob niya, ang ulirat ni Yehan na halos maglaho na ay bahagyang nakaramdam, ang kapangyarihan ng Diyos-demonyo sa loob ng kanyang katawan ay tila nabangga sa isang napakatinding pader, at sa isang iglap ay napilitang lumabas mula sa katawan ni Yehan. Ngunit sa oras na iyon, habang pinipilit palabasin ang puwersa ng Diyos-demonyo, ramdam ni Yehan na parang humiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan niya.
Ang kapangyarihan ng Diyos-demonyo ay napakalakas, kahit may tumulong kay Yehan upang piliting alisin ito, hirap pa rin kayanin ng katawan niya. Sapagkat bagaman si Yehan ay nangunguna sa hanay ng kabataan, para sa mga nilalang sa antas ng Diyos, siya ay isang langgam lamang, kayang patayin sa isang pitik ng daliri. Mas mahigit, kung makikialam kayo sa labanan ng kabataan, iniisip niyo bang wala nang natitirang mandirigma sa lahi ng tao? Bigla, habang ang buong mundo ay nagugulat pa rin, ang matandang lalaki sa likod ni Yehan ay kumilos, at isang maliwanag na sinag ng espada ang pamunit sa kawalan sa harap ni Yehan, tuwirang tinutok sa Diyos-demonyong umatake sa kanya. Ang espada ay mabilis tulad ng kidlat, at malakas tulad ng kulog. Sa mismong sandaling igalaw ng matanda ang espada, ang maliwanag na liwanag nito ay dumating na agad sa harap ng Diyos-demonyo. Nabigla ang kalaban, at mula sa kanyang katawan ay sumabog ang halimaw na enerhiya, sinusubukang pigilan ang walang talong sinag ng espada. Ngunit kahit gaano siya kalakas, nang tamaan ng sinag ng espada, para siyang tinamaan ng dambuhalang hampas, isang nakamamatay na sugat ng espada ang lumitaw sa kanyang katawan, at lumipad siya paatras habang sumusuka ng dugo. Isang espada lang, isang atake lang, at ang makapangyarihang Diyos-demonyo ay nasugatan. Ang lakas ng matandang lalaki sa likod ni Yehan ay tunay na nakakagulat. Mas mahigit, ang lahi ng Yaozo ay hindi marunong tumyupad sa kasunduan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang lahat ng makapangyarihang mandirigma ng lahi ng tao sa paligid ng sugatang si Yehan. Kanina, hindi nila siya nasadjep, ngunit ngayong naprotektahan na siya, hindi na nila hahayaang mangyari ulit iyon. Sa isang iglap, napaligiran ng mga mandirigmang tao ang buong paligid ng kawalan. Ang matandang lalaki sa kanilang unahan, bagaman hindi kilala ng marami, ay napatunayan na sa isang hampas ng espada pa lang, isa siyang nilalang na may pambihirang pinagmulan. At ang matandang ito ay si Wumang, na lihim na nanunood ng labanan mula pa kanina. Si Wumang ay ipinadala mismo ni Master Invincible Sword upang tiyakin ang kaligtasan ni Yehan sa mundong ito ng mga tao. Nang makita ito, ang mga makapangyarihang nilalang ng Yaozo ay agad ding kumilos, naglabasan ang kanilang mga nakakatakot na presensya, at pinuno ng nakamamatay na hangin ang kalangitan. Walang duda, mas marami ang Yaozo kaysa sa mga tao, ilang ulit pa nga ang kanilang bilang. Ang tanawing iyon ay nagdulot ng takot sa lahat ng nakamasid, umatras ng ilang kilometro ang mga tagapanood. Sapagkat kung maglalaban ng sabay ang mga makapangyarihang nilalang ng tao at ng halimaw, ang magiging resulta ay isang sakunang walang makakatakas. Mas mahigit, lahi ng tao. Kung gusto niyong makidigma, tutuperin ng Yaozo ang kagustuhan ninyo. Mas mahigit, pinatay ninyo ang prinsipe ng aming lahi, pinugutan ninyo ng ulo ang aming mga henyo, ang utang na ito ay babayaran ng dugo ng inyong lahi ng tao. Kabanata 2577. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang mga tinig ng galit sa buong mundo. Mula pa nang magsimula ang labanan ng mga kabataan ng dalawang lahi, hindi na hamuupa ang puot ng lahi ng Yaozo, mga halimaw. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanilang mga mandirigma ay nagpasiklab sa isang galit na hindi na mapipigilan. Panahon na ba para sa digmaan? Sa sandaling ito, sa tanaw ng lahat, ang hangin ng pagkawasak ay kumakalat sa buong paligid. Ang lahi ng Yaozo ay may milyon-milyong sundalo na naroroon, at ang mga makapangyarihang nilalang ay parang ulap sa dami. Kung gugustuhin nila, madali nilang malilipol ang mga tao, ngunit alam nilang magbabayad din sila ng napakabigat na halaga. Mas mahigit, mga kaibigan mula sa lahi ng halimaw, kung hindi nyo kayang matalo, bakit pa kayo pumayag sa laban ng mga kabataan? Kung kayo mismo ang unang sisire sa kasunduan ngayon, hindi ba't katatawanan kayo ng buong mundo? Biglang, habang ang tensyon ng mga makapangyarihan ay halos pumutok na, isang napakalakas na presensya ang lumitaw sa gitna ng kalawakan. Ang bagong dumating na ito ay hindi karaniwang nilalang, sa ilalim mismo ng langit na emperador, binibigyan siya ng pinakamataas na karangalan. Ang banal na antas ng gulong ng emperador, Holy Will Emperor Realm. Ang ganitong nilalang ay nasa tuktok na ng mundong ito, at tinitingnan ng lahat ng buhay na parang mga insekto lamang. Ang lalaking lumitaw ay tila nasa 40 taong gulang, may dalawang espada sa likod, matalim ang mga mata na parang mga talim ng bakal, mabagsik ang presensya, at ang kanyang katawan ay parang kayang pasanin ang kalangitan. Mas mahigit 2 espada, teka, hindi kaya, si Li Cheng, ang hari ng dobleng espada. Nang makita ng mga tao ang lalaking iyon, nabigla ang buong lahi ng tao.
Agad nilang nakilala si Li Cheng, hari ng dobleng espada, isa sa mga pinakamakapangyarihang mandirigma, isang hakbang na lang ang layo sa tatlong pangunahing ginoo ng espada pagdating sa lakas at kasikatan. Mas mahigit hari ng dobleng espada, sapat nang napahiya ang lahi ng Yaozu ngayon. Hindi na nila iniintindi kung pagtatawanan sila o hindi. Pero kung gusto nila ng digmaan, bakit naman matatakot ang lahi ng tao? Pagkasabi niyon, dalawa pang malalakas na nilalang ang lumitaw mula sa kawalan. Katulad ni Li Cheng, sila rin ay mga banal na gulong ng Emperador, Holy Will Emperor Realm, mga sobrang makapangyarihang nilalang. Mas mahigit, mga ninuno. Nang makita ng mga kasapi ng Han Clan at Yi Clan ang dalawang dumating, nagsaya sila, sapagkat ang dalawang iyon ay mga pinagmulan ng kanilang mga angkan, sina Li Shenggayo ng lahing Han, at Tai Yi, hari ng palasong liwanag ng lahing Yi. Mas mahigit, tama. Ang lahi ng tao ay umunlad sa lupain ng mga Diyos at demonyo sa loob ng libu-libong taon, paano kami matatakot sa inyo? Pagkasabi niyon, lumitaw ang ikaapat na makapangyarihang nilalang, isang matandang lalaki na may puting mahabang buhok, may hawak na pagoda at may kalmadong kumpiyansa sa mukha. Sa isang iglap, apat na sobrang makapangyarihang nilalang ng lahi ng tao ang sabay-sabay na nagpakita. Ang kanilang presensya ay parang mga halijing sumusuporta sa kalangitan, habang sila ay naroon, hindi mawawala ang pag-asa ng sangkatauhan. Mas mahigit, apat na sobrang makapangyarihan. Ang dami pala ng nasa panig ng lahi ng tao ngayon. Mas mahigit, syempre, harapin na nila ang isang malaking sakuna. Kapag wala ang mga halijing ito, mas mabilis lamang na mawawala sa mundo ang lahi ng tao. Mas mahigit, si Li Cheng, hari ng dobleng espada. Si Li Shenggayo ng lahing Han. Si Tai Yi, hari ng palasong liwanag mula sa lahing Yi. At si Gui Lientian, ang banal na emperador ng bilanggong demonyo. Sila ang apat na sobrang haligi ng lahi ng tao, mga kilalang nilalang sa buong lupain ng Diyos at demonyo. Noong kabataan nila, sila ay kasing ningning ni Yehan, Kang Tianzan, at ng mga prinsipe ng Yaozu ngayon. Sa malalayong bahagi ng mundo, libo-libong cultivador mula sa iba't ibang rehiyon ng lupain ng Diyos at demonyo ang nakamasid. Hindi madalas makita ang mga ganitong antas ng nilalang, karaniwang nagtatago sila, nagmumuni sa daan patungo sa pagka-emperador ng langit. Tanging sa mga panahong malapit na sa sakuna ang sangkatauhan sila muling naglalabas ng sarili. Dahil dito, nagalak ang mga tagapanood mula sa lahi ng tao. Ang kanilang dugo ay kumulo sa pag-asa. Ang lahi ng tao ay hindi kasing hina ng inaakala ng iba. Kapag nagpakita ang lahat ng kanilang haligi, walang sino mang lahi ang maaaring hindi matakot sa kanila. Samantala, sa panig ng Yaozu, ang madilim at mabagsik na enerhiya ay sumiklab sa kalangitan. Kahit lumitaw na ang apat na makapangyarihang nilalang ng lahi ng tao, hindi pa rin sila natitinag. Sa mga hangganan ng lahi ng tao, milyon-milyong sundalo ng Yaozu ang nakapwesto, at marami rin sa kanila ay mga emperador na antas, mas marami pa kaysa sa lahi ng tao. Sa kalawakan, ang apat na makapangyarihang tao ay nakatayo sa harap ng buong lahi ng tao, at ang kanilang mga titig ay tumatagos sa direksyon ng mga halimaw. Isang hakbang lang ng Yaozu, at hindi na sila magdadalawang isip na umatake. At kung ang digmaan ay hindi na maiiwasan, hayaan na itong sumiklab. Sapagkat walang sakuna ang matatapos ng walang dugo at sakripisyo. Mas mahigit, mga tao, kayo'y parang lumang kaharian na gumuguho. Ang hukbo ng aking lahi ng Yaozu ay kayang give-in ng inyong mga pader kahit kailan. Ngayon, makikita ng buong lupain ng Diyos at demonyo kung paanong yuyurikan ng Yaozu ang lahi ng tao. Sa panig ng Yaozu, isa-isang lumitaw ang mga sobrang makapangyarihang nilalang at nakatingin ng malamig sa apat na haligi ng lahi ng tao. Isang maling hakbang lang at magsisimula ang malaking labanan. Mas mahigit, ganun ba? Pero sa nakita ko, ang mga henyo ng tao ang yamurak sa mga henyo ng Yaozu. Malamig na sabi ni Li Shenggayo ng lahing Han, habang pinagmamasdan pa rin nila ang mga eksenang nangyari sa labanan ng kabataan kanina, malinaw nilang nakita ang lahat. Kabanata 2578. Kayong mga tao na malapit ng maubos, ano bang saysay ng isang huling panalo ninyo? Laban. Sa isang iglap, kasabay ng sigaw ng makapangyarihang nilalang ng lahi ng mga demonyo sa kalangitan, isang nakabibinging alingawngaw ng digmaan ang umalangawngaw sa buong hukbo ng mga halimaw na milyon ang bilang. Digmaan. Digmaan. Ang mga alon ng sigaw ay parang kulog na nagtitipon sa himpapawid, at ang lakas ng mga alon ng tunog ay nagpayanig sa kalangitan sa loob ng milyong milyang saklaw.
Nang makita ito, si Yehan, na kasalukuyang nasa ilalim ng proteksyon ng mga makapangyarihang mandirigma ng lahi ng tao at malubhang na sugatan, ay napatingin ng mariin. Ang dahilan kung bakit sinadya ng lahi ng tao na pukawin ang mga bayani ng lahi ng mga halimaw para simulan ang labanan ng dalawang panig ay upang makakuha ng oras. Kung sumiklab ngayon ang digmaan, kahit na hindi matatakot ang lahi ng tao, siguradong magdurusa ito ng malalaking kasawian. Kaya't hindi pa dapat sumiklab ang malaking labanan sa ngayon, hindi pa, dapat muna silang maghintay hanggang ang kampo ng mga malalayang kultibador mula sa iba't ibang lahi ay magkaisa. Hu! 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 Bigla, kasabay ng nakabibinging tinig ng mga halimaw na umalangaw-ngaw sa buong mundo, isang napakalakas na presensya ng 10,000 halimaw ang biglang sumiklab mula sa likuran ng lahi ng tao. Isang alon ng nakakatakot na sigaw ng mga nilalang ang umalangaw-ngaw. Ang langit at lupa ay parang sabay na umaawit. Ang tinig na ito ay puno ng presensyang tila mula pa sa sinaunang panahon, at para sa buong lahi ng mga halimaw, ang pangangibabaw na iyon ay tila pinipilit ang kanilang mga kaluluwa at dugo na yumuko. Na para bang ang paparating na nilalang ay ang hari ng lahat ng halimaw. Ang siyang dapat nilang sambahin. Nang madama nila ang kakaibang presensyang ito, ang alab ng pakikidigman ng lahi ng mga halimaw ay unti-unting hangina. Kaagad, ang mga mata ng lahat sa mundo ay sabay-sabay na napalingon sa likuran ng lahi ng tao. Pagkaraan nito, sa kalangitan, isang dragon na 10,000 talampakan ang haba ang lumitaw. Parang kabundokang bumangon mula sa lupa at lumilipad sa mga ulap, na pumupukaw ng malakas na hangin at ulap sa paligid. Ang napakalaking katawan nito ay nagbigay ng matinding sindek at paghanga. Sa magkabilang panig ng dambuhalang dragon, isang banal na tigre ang lumitaw. Ang katawan nito ay kasinlaki rin ng bundok, at ang mga pakpak nitong kulay puti ay nakabuka, tinatakpan ng araw at langit. Sa kabilang panig naman, isang swanwook itim na pagong na may nakapulupot na ahas, ang bumababa mula sa mga ulap at hamog. Ang matigas nitong talukab ay parang kuta. At sa ibabaw nito ay umiikot ang dambuhalang ahas na galit na umaatungal sa langit. Qinglong, Baihu, Xuanwu. Ang mga banal na halimaw ay lumitaw. Sa buong mundo, lahat ng mata ay nakatuon sa napakasindek na tanawin. Ang tatlong banal na halimaw na sabay na nagpakita. Isang tanawin na nakapangangilabot at kamangha-mangha. Pagkalipas ng libu-libong taon, ang lahi ng mga banal na halimaw, Yaosheng Clan, ay muling nagpakita sa harap ng lahat. Ngayon, naalala ng lahat kung gaano kadakila ang lahing ito noong sinaunang panahon sa lupain ng mga Diyos at demonyo. Noon, ang buong lahi ng mga halimaw ay nasa ilalim ng pamumuno ng lahi ng mga banal na halimaw. Lahat ng halimaw ay yumuko at sumamba sa kanila. Ngunit ngayon, sa likuran ng mga banal na halimaw, ang dating suprimong pinuno ng lahi ng mga halimaw, wala ng mga halimaw na sumusunod sa kanila. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin sila maaaring maliitin, sapagkat sila pa rin ang dating lahi na minsang tumayo sa tuktok ng lahat ng halimaw. Ang lahi ng mga banal na halimaw, sa hanay ng mga halimaw. Ang mga mata ng halos 1,000,000 sundalo ay namilog puno ng pagkabigla at takot. Kahit ang mga makapangyarihang pinuno ng lahi ng mga halimaw ay napatingin sa mga bagong dating na may halong pangamba. Sapagkat noon, ito ang mga Diyos na kanilang sinasamba. Libu-libong taon na ang lumipas. Lahi ng mga banal na halimaw. Sa wakas ay nagpakita rin kayo. 10,000 taon kong hinintay ang araw na ito. Bigla, matapos lumitaw ang lahi ng mga banal na halimaw. Isang malambing ngunit nakapangangilabot na tinig ang umalangaw-ngaw. Tila isang Diyos ng kapalaran ang bumubulong ng pagsisisi. Bagaman mahina, ang boses ay direktang dumampi sa kaluluwa ng lahat ng naroon, na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga kaluluwa. Isang matandang halimaw na nabuhay ng 10,000 taon. Tai Sheng. Ang aming lahi ng mga banal na halimaw ay naghintay ng 10,000 taon para sa araw na ito. Ang mga bagay na nawala noon. Ngayong 10,000 taon na ang lumipas. Amin nang babawiin ang lahat. Ang malamig at nakamamatay na puwersa ng pagpatay ay biglang umagos mula sa katawan nito. Isang aura ng kamatayan na parang magpapabagsak sa buong mundo. Tai Sheng. Oo. Ang tinig na narinig ng lahat ay kay Tai Sheng. Isa sa 3 dakilang santo ng lahi ng mga halimaw. Si Tai Sheng, isa sa 3 dakilang santo ng Yaozo, lahi ng mga halimaw. Sa kasalukuyan, ang lahi ng mga halimaw ay may 3 walang kapantay na nilalang na nangingibabaw sa mundo. Sa kanilang lahat, ang pinakamataas ay tinatawag na pinakabanal, most holy.
Ang siyang namumuno sa buong lahi ng mga halimaw at sa libu-libong uri ng mga ito. At sa kaliwat kanan ng pinakabanal, ay nakatayo ang dalawang dakilang santo. Taisheng at Dasheng. Kabanata 2579. Ang pag-iral ng tatlong makapangyarihang nilalang na ito ang nagsilbing haligi ng langit sa ibabaw ng lahi ng mga halimaw, Yaozo, at sila rin ang dahilan kung bakit walang ibang lahi ang nagtatangkang salakayin sila ng basta-basta. Ang pinakabanal, Supreme Sage, ang dakilang santo, Great Sage, at ang isa pang dakilang santo ng lahi ng Yaozo, ang tatlong ito ay mga nilalang nakapantay ng mga emperador ng langit mula sa lahi ng tao. Ngunit sa sandaling ito, sa hanggahang naghihiwalay sa dalawang mundo, ng tao at ng halimaw, lumitaw ang isa sa mga tatlong walang kapantay na makapangyarihan ng lahi ng halimaw, ang labis na iginagalang at sinasamba ng buong Yaozo, si Taisheng. Sa isang iglap, ang mga mukha ng lahat ng tagapagsanay at cultivador sa buong mundo ay nabalot ng pagkagulat. Ang dakilang santo ng lahi ng mga halimaw ay nagpakita sa lugar na ito. Ngayon, lahat ng mga mata na kanina'y nakatingin sa mga banal na halimaw, Demon Saints, ay sabay-sabay na tumingin sa direksyon nila. Sa kalangitan, ang mga malulupit at matalim na tingin ng mga banal na halimaw ay tila mga espada na sumasaksak sa langit. Ang mga mata ng tatlong banal na halimaw ay nagtagpo sa iisang puwang ng kalawakan. Pagkalipas ng libu-libong taon, muli silang nagpakita ng buong karangyaan sa lugar kung saan sila dating pinuno at sinasamba ng buong Yaozo. Ngunit ngayon, ang mga dating pinuno at tinitingalang nilalang ay nakatutok na ang kanilang mga espada sa mga dati nilang nasasakupan. Biglang, sa ilalim ng tingin ng lahat ng naroroon sa buong mundo, unti-unting nagsanib ang mga may itim na ulap sa kalangitan sa ibabaw ng lahi ng mga halimaw. Habang patuloy itong umiikot, nabuo ang isang napakalaking anyo ng isang higanti, nakatayong matikas sa tuktok ng langit. Ang dambuhalang katawan nitong gawa sa ulap ay tila isang higanting Diyos, na kung iwawasiwas lang ang kamay ay mapupunit ang kalangitan. Kung tatapak ay magigiba ang mga bundok at ilog. At kung hihinga, mamamatay ang lahat ng nilalang sa mundo. Sa sandaling iyon, habang nakatingin ang lahat sa higanting nakatindig sa ibabaw ng langit, isang likas na pakiramdam ng pagsuko ang sumibol sa kanilang puso. Mula sa higanting iyon ay nagmumula ang isang banal na puwersa na pumipilit sa lahat ng bagay na yumoko. Na para bang siya lamang ang tanging Diyos sa mundong ito. At walang sino man ang makakalaban sa kalooban ng Diyos. Ang higanting ito ay walang iba kundi ang Taisheng ng lahi ng Yaozo. Sa sandaling iyon, isang nakagigimbal at nanginginig na enerhiya ang kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Sa isang sulya pa lamang, maraming tao ang hindi na naglakas loob na tumingin muli sa higanting iyon sa kalangitan. Sa harap ng tanging tunay na Diyos, ang maaari lamang nilang gawin ay yumuko bilang tanda ng pagsuko. Maging ang mga halimaw ng Yaozo ay unti-unting yumuko ang ulo. At sa sandaling iyon, ang buong mundo ay nabalot ng kumpletong katahimikan. Ang walang kapantay na makapangyarihan ng Yaozo, si Taisheng, ay dumating. Ilan lang ba sa mga naroon ang may tapang na humarap sa kanya? Si Yehan, sa sandaling ito, ay labis na nagulat. Ang mga makapangyarihang nilalang na nakatayo sa tuktok ng kontinente ng Diyos at demonyo ay sabay-sabay na lumitaw. Kung nanaisin ni Taisheng, maaari niyang patayin ang lahat ng malalakas na mandirigma ng lahi ng tao sa isang iglap lamang ng kanyang kamay. Ang ganitong uri ng nilalang ay maaari ng tawaging isang tunay na Diyos. Bukod pa rito, alam ni Yehan na marahil ay naruroon na si Taisheng noong unang lumitaw ang hukbo ng mga halimaw sa hanggan ng lahi ng tao, ngunit hindi lamang siya nagpakita. Ang pangunahing layunin ng mga banal na halimaw ay harapin ang mga banal ng Yaozo. Sila ang nagtatanggol laban sa mga walang kapantay na nilalang ng lahi ng tao. Kung hindi sana lumitaw ang mga banal na halimaw, at hindi rin lumabas ang mga malalakas ng lahi ng tao, hindi sana rin nagpakita si Taisheng. Libu-libong taon na ang lumipas, kung nawala na kayo, bakit pa kayo muling nagpakita? Sa tingin nyo ba kaya ninyong bawiin ang bagay na hindi ninyo naingatan 10,000 taon na ang nakalipas? Mula sa tuktok ng langit, narinig ang tinig ng santo ng mga halimaw. Tila tinig ng isang Diyos na nakatingin mula sa langit, na kayang abutin ang araw, buwan, at mga bituin sa isang iglap. Bagaman ang katawan ni Taisheng ay anyong ulap at hamog na bumabalot sa kalangitan. Ang kanyang tunay na katawan ay tiyak na nasa isang lihim na sulok ng mundong ito. Sa buong paligid, ang katahimikan ay umabot sa puntong maririnig ang paglaglag ng karayom. Walang sino man ang inaasahan na hindi lamang ang banal na halimaw na matagal nang nawala sa loob ng libu-libong taon ang magpapakita, kundi pati na rin si Taisheng, isa sa tatlong dakilang santo ng lahi ng mga halimaw.
Sa ibabaw ng mga ulap, ang banal na halimaw na Qinglong, bughaw na dragon, ay gumulong. At sa malalim nitong tinig na may halong panginginig, sinabi nito, Tai Sheng, ang bagay na pagmamayari ng aming lahi ng mga banal na halimaw ay inangkin ninyo ng libu-libong taon. Hindi mo ba sa tingin ay panahon na para isauli ito? Ang lahi ng mga banal na halimaw, 4 dakilang hayop. Ngunit ngayon, tanging si Suzaku lamang ang nawawala. Sa sandaling iyon, isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa mukha ng dambuhalang nilalang na gawa sa ulap. Ngunit mga kaibigang matagal ko nang kakilala. Kahit isauli ko man ito sa inyo. Sa tingin ba ninyo kayang protektahan ng lahi ng mga banal na halimaw ang buong Yaosu ngayon? Sa tingin mo ba, ikaw ang dahilan kung bakit nakamit ng lahi ng Yaosu ang katayuan nila ngayon sa kontinente ng mga Diyos at demonyo? Ang tinig ni Baiho, banal na tigre, ay umalangaw-ngaw na parang kulog. Tai Sheng, 10,000 taon na ang lumipas. Ang panahon ay dumating na. May mga bagay na nararapat mo nang ibalik. Hehe, kahit ako'y pumayag. Sa tingin ba ninyo, mga matandang kaibigan? Papayag din ang bilyon-bilyong halimaw ng aking lahi. Ang halakhak ng dambuhalang nilalang ay umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng mundo. Ngayon, ang lahi ng mga halimaw ay kumikilala sa 3 santo. Ang kapangyarihan ng mga banal na halimaw ay hindi pagganap na naibabalik. Kaya ba ninyong pangalagaan ang milyon-milyong anak ng Yaosu? Kung makikipag-alyansa kayo sa mahihinang tao ngayon, ang inyong katapusan ay maaaring maging katulad ng noon. Mapanghimagsik na pinuno. Ang panahong ito ay hindi gaya ng iniisip mo. Bilang tanda ng muling pagsilang ng dakilang mundo, ang aming lahi ng mga banal na halimaw ay muling lalabas sa kalawakan. At babawiin ang lahat ng sa amin noon. Ang tinig ng banal na halimaw na Xuanwo ay nagpaligid sa buong kalangitan. Kasabay ng panginginig ng mga puso ng lahat ng mandirigma sa paligid. Ngayon na nagbalik na ang mga banal na halimaw. Ang kanilang pagsasakatuparan ng layunin ay malinaw na malinaw. Sa bagay na iyan, mukhang hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon. Kabanata 2580. Bigla, nakita na tila may isang kataas-taasang kapangyarihan na naglalayong supulan ang buong mundo na nagmumula sa napakatayog na higanti, na para bang kapag kumilos ang higanteng ito, ang buong daigdig ay madidiin sa ilalim ng kanyang puwersa. Sa isang iglap, ang nakamamatay na puot ng milyon-milyong halimaw ay muling sumiklab. Ang napakalaking labanan ngayon ay tila hindi na maiiwasan. Nang makita ito, ang mga mata ng mga nanunood sa labanan mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nanginig sa takot, at pagkatapos ay nagsitakbuhan palayo sa pinangyarihan. Kapag sumiklab ang ganitong uri ng labanan, ang napakalakas na puwersa ng mga banal ng ether ay maaaring sumaire sa lahat ng naroroon. Mga halimaw, hindi ba't masyado na kayong mayabang? Paano ninyo basta-basta yuyurikan ang lahing tao? Ngunit bago pa man tuluyang makalayo ang mga anino sa himpapawid, biglang lumitaw ang mga haligi ng liwanag mula sa direksyon ng mga tao, at ang gumugulong na tinig ay naglalaman ng kapangyarihang tila nagmamay-ari ng buong mundo. Sa pagitan ng langit at lupa, nagmistulang bagyong buhangin ang pumuno sa ere, kumalat sa milyon-milyong milya, nagdadala ng madilim at nakapanghihinang atmosfera na tila kayang lumunin ang lahat. Ang sinumang nadapuan ng alikabok na iyon ay hindi makawala sa bigat ng pakiramdam. Ngunit ang eksenang iyon ay tumagal lamang ng wala pang 10 segundo. Ang lakas ng buhangin at alikabok na bumabalot sa milyon-milyong milya ay biglang nagtipon sa himpapawid sa itaas ng mga mandirigmang tao, at doon ay nabuo ang isang dambuhalang figure, isang ulap na nag-anyo ng isang napakatayog na higanti. Emperor Huang Tian, sa wakas nagpakita ka rin. Sa pagtanaw sa dambuhalang figure na binuo ng lakas ng kawalan sa tuktok ng langit, narinig ang mahinahong tinig ni Tai Sheng. Emperor Huang Tian. Nang marinig ito, kumalat ang pangalan ng emperador sa buong mundo. Ang lahat ng nakarinig ay sabay-sabay na tumingin sa dambuhalang anyo sa ibabaw ng hukbo ng mga tao. Ang higanteng ito, na nilikha mula sa lakas ng kadiliman at kawalan, ay naglalaman ng kapangyarihang tila mula pa sa pinakalumang panahon, at sa paligid niya ay nagliliyab ang diwang maringal ng isang Diyos na walang kapantay. Ito ba talaga si Emperor Huang Tian? Isa siya sa 4 na dakilang emperador ng lahing tao. Sa himpapawid sa malayo, ang lahat ng mga nilalang ay napatingin sa 2 dambuhalang higanti na nakatayo sa itaas ng langit, nakatitig sa isa't isa. Sa tanawing iyon, ang lahat ng nasa lupa ay tila mga langgam na walang halaga. Sa harap ng higanteng iyon, tila wala silang maipagmamalaki ni anong kapirasong lakas. Ang nakakatakot na enerhiya ay kumalat sa buong mundo.
Ang nilalang na lumitaw ngayon ay isang haligi ng lahing tao, isang tagapagtanggol ng sangkatauhan. Sa lakas at rango, siya ay kapantay ng mga dakilang santo ng lahi ng halimaw, kapwa mga nilalang na nasa rurok ng kontinente ng mga Diyos at demonyo, mga nilalang na tumitingin mula sa itaas sa lahat ng bagay. Sa wakas, lumitaw rin ang mga iyon. Ngayon, ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lahi ng tao ay nagsimula ng magpakita. Hindi kayang sandigan ng iilan lamang ang buong sangkatauhan, kinakailangan ng mga tulad nila na nasa tuktok upang magbigay ng pag-asa sa lahat. Sa paglitaw ni Emperor Huang Tian, ang mga mata ng lahing tao ay napuno ng paggalang at pag-asa. Ang pagdating ni Tai Sheng kanina ay nagdulot ng matinding presyon sa lahat, sapagkat kung kikilos si Tai Sheng, may pag-asa pa ba ang mga tao na manalo? Ngayon, ang dalawang dambuhalang figure na nakatindig sa langit ay siyang sentro ng lahat ng paningin. Sa sandaling ito, ang mga pangunahing tauhan ng mundong ito ay hindi na sina Yehan, Kang Tianzan, o ang prinsipe ng lahi ng halimaw, kundi ang mga nilalang na walang kapantay, ang mga tunay na hari ng kontinente ng Diyos at demonyo. Tai Sheng, mariing wika ni Emperor Huang Tian, nais mo bang makialam sa labang ito? Balak mo bang iligtas ang sarili mong buhay sa lupaing pagmamayari ng lahi ko? Biglang umalangaw-ngaw ang tinig ni Emperor Huang Tian sa kalawakan, malakas at maringal na parang kulog. Kahit kaharap niya ang pinakamataas na santo ng mga halimaw, wala siyang bahid ng takot. Ang dangal ng lahing tao ay hindi maaaring year-upon. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa lahat ng nakarinig. Si Emperor Huang Tian, ang pinakamatapang sa apat na dakilang emperador ng lahi ng tao, ay walang kinatatakutan. Sa harap ng ganitong uri ng lakas, kahit sino ay manginig. Hindi na ako nagtataka kung bakit siya tinatawag na pinakamatapang sa lahat ng emperador ng tao. Si Emperor Huang Tian ang pangalawang pinakamatagal na nabuhay sa kasaysayan ng lahing tao, isinilang pa noong sinaunang panahon. Sino ang makakasukat sa kapangyarihan ng ganoong nilalang? Ang nakabibighaning enerhiya ay kumalat sa buong paligid. Sa kanyang pagdating, ipinakita ni Emperor Huang Tian ang buong dangal at kapangyarihan ng lahi ng tao, na parang sa mundong ito, kayang-kaya niyang supulan ang buong hukbo ng mga halimaw na milyon-milyon ang bilang. Emperor Huang Tian, tugon ni Tai Sheng, hindi mo mababago ang tadhana ng lahing tao. Ang kasaganaan ay kailangang magtapos. Alam mo ang katotohanan iyon. Ngunit malamig ang tinig ni Emperor Huang Tian nang tumugon. Ganun ba? Kung gayon, subukan mo. Pagkasabi niyon, biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang dambuhalang palakol, isang sandatang tila kayang hatiin ang langit at lupa. Sa bawat galaw nito, ang mundo ay kayang masira at muling likhain.